Albert, ma'am. Yes, Mayor Albert, yes. Mayor Albert, can you confirm to us, were people killed in last night's blast, and how many? I am confirming, ma'am, that there are injuries, but there is no dead, ma'am. Okay, so no dead. How many ilang tao po sir ang injured? Based on report kanina umaga, ma'am, there are siguro more than 35. Oh, more than 25. Okay. 35. More than 35. Okay. Yes. So, kamusta na po sila, sir? Nasaan na po ba sila ngayon? Some of those are in the Tacloban Hospital, some in Baybay, some in Southern Leyte, but most of them are just in my town. But they are just suffering minor injuries. Minor injuries sila. So, ano po ba exactly ang nangyari kagabi, sir? Pwede mo ikwento sa amin? Yung nangyari kagabi, ma'am, because I was there. I was about 12 meters far away from that the said bomb. There was an explosion at about 9:30 a.m. and it was a mortar with improvised cell phone detonator. Okay. There were two blasts. One after the first blast, 30 seconds after comes the second blast. Luckily, yung second blast parang hindi perfectly sabi ng yung bomb expert na kulang daw yung detonating code nila was not successfully defused. Hindi successfully paggawa. Parang mahina yung pagputok. Pero yung first bomb, yung talagang malakas. Pero supposed to be, sabi nila, kung it was successfully installed pa yung second bomb, siguro lahat ng mga tao doon madadali because it was 81 mm mortar. Mayor, na sa isang interview, parang nabanggit mo yata na this was not expected kasi wala naman kayong alam na mayroong threats sa Hilongos. Bago ba dito, sir, meron bang mga dating threats dito sa Hilongos na posibleng baka may kinalaman doon? No, ma'am, we don't have any, ma'am, ever since. Wala talaga. So ano sabi sa inyo ng police, sir? Ano kaya ang motibo nito? Anong nakikita nila sa kanilang initial na investigasyon? Wala kami talaga nakita, ma'am. We are a peaceful town and wala kaming na-receive na any bomb threat. That was the first time na nangyari sa bayan ito, ma'am. Okay. So, sir, ngayon kasi papasok na rin ang New Year. Ano po ang isinasagawa ngayon ng local government, sir, para masigurado para masigurado na maging peaceful po ang pagsalubong ng bagong taon? Siguro I have to call my officials this morning and then I have to convene, then decide immediately. Siguro we will avoid all firecrackers na. And this town has, we have a festival this 31st of this month, and we are expecting a big crowd again. And we'll be avoiding big crowd because tingin ko baka may mga after effect pa yung ginagawa yung nag-destabilize bayan ko. Okay. Thank you so much for speaking with us, Mayor Albert Villar. Ako si Domingo Liba, nagpuyo sa Barangay Tiglote, Hilongos, Leyte. Usa ako sa lapil sa nangyari nga trahedya. Sa bami nga nangyari. Tapos, yun ang itabo sa amin, biglang pumutok dito sa kilid sa tangke. Tapos yung nakita ko yung anak ko, sabi niya, "Patulungan mo ako." Ko, bakit? May tama ka ba? Hindi ko masiguro yung tama. Kasi pilay ni. Binuhat ko yung anak ko. Nihingi ako ng tulong ng sasakyan, parang dalhin ko dito sa ospital. Hindi ko alam nga may tama sa dako. Mas na may tama ako. Kaya parang kaya sa akin. Tapos,
sabi ng anak ko, pa, ilagay mo ako sa simento para hindi ko kaya. Hindi, nilagay ko sa simento. Tapos yung sasakyan, kumuha sila kunin nila ng yung wheelchair, ay stretcher. Tapos dito pinahiga yung anak ko. 4 kami na dito sa sasakyan. Yung iba, hindi ko alam kung saan sila dinala. Kasi, pag pumutok na malakas na putok, yung mga tao biglang tumakbo. Liit na lang kami iniwan doon sa nangyari na krimen. Tapos dito, dinala sa ospital. Yung iba, hindi ko alam kung saan punta. Yung naiwan, yung late-late lang na sugat. Yung grabe, inala sa ABRMC. Isa yung anak mo, sir? Oh, isa yung anak ko. Isa yung anak, tapos isa yung apo na ko. Ay, apo nga dinala sa ABRMC. Si anak pala ng apo? Si JM Liba. Ang edad, sir? 10 years. 10 years old. Oo. Si Elwin? Si Elwin, 33 years old. So, ano masasabi mo sa experience niya, sir? Sir, sa first time na bombing ito sa Hilongos? O masabi ko, ang tao na may kaligayahan, yung pinangyarihan na mahawak na parang makasama ng mga ibang tao. Sabi makonsensya sila sa mga taong dinala sa ospital. Hindi naman nila gamitin sa iba. Na nandito nangyari na. Ako wala akong masabi kasi chance experience sa akin. To. Yun ang baksing ang dahilan. Yun ang nangyari ang trahedya. Kung may ipaabot ka ng mensahe kay Pangulong Duterte, ano yun, sir? Si Pangulong Duterte, hindi ko alam kung ano yung itulong sa amin. Kasi ang dami namin dito sa Hilongos nga na biktima sa trahedya, sa bombing. Si Duterte lang, si Presidente lang ang makatulong sa amin. Libi na yung anak ko nga may sugat sa tiil na ipuputol. Mahinaot ako nga ipaabot sa ayang tulong sa amin. 4 kami, isa ka pamilya. Ang may trahedya na epiktima sa trahedya. Nagpasalamat ako sa Ginoo. Walang isang naiwan sa amin. Nabuhay, walang patay.